Maging alerto ngayong hapon. Lalaking gusto lang naman magmalasakit, matinding budol pang sinapit. Pinakilala siya sa akin na guy. So, usap kami for 1 to 2 weeks at pupunta ng condo, hindi na tuloy, lagi may something, ganyan. Then, in 2 weeks, parang biglang ma-hospital daw. Ending, parang doon na nag-start, na parang hihingan na ako ng pera. Nagalok ng libreng pasabay deliver, isa palang scammer. Grabe po ako mag-shopping online. Never pa po ako na-scam at all. First time ko po na-scam, pasabay rider. Natural sa mga Pilipino ang pagiging mawain, pero paano kung ang pagiging mabait mo, imbis na pahalagahan, ay nakuha pang samantalahin? Kaya hindi dapat basta-basta binibigay ang tiwala sa taong di mo naman nakikita. Kaya dapat laging budol alert. Sa panahon ngayon, mahirap na talaga magkaroon ng mabuting kalooban dahil basta pinaandaran ka na ng kahit sino ng paawa effect, tsak na kahit na future abogado ka pa, ay siguradong mabubudol ka. Yan ang naranasan ng isang law student na na-scam ng babaeng tinulungan na niya, binudol pa siya. At lumalabas dito na love scam itong kwento natin. Yun na nga, sabi nga nila, Jiggy, love is blind. Mukhang mabubulag ka talaga sa pag-ibig. At itong nakilala namin, isang law student na in-love sa taong kahit hindi pa niya nakikita ng personal, talagang nakikipag-usap siya regularly, online, at nagbibigay o nagpapadala ng pera. Ang worst, itong kausap niyang nai-inlove siya, hindi pala totoo. Gawa-gawa lang ng babaeng nagpaawa at tinulungan niya. Mabait, mapagbigay, at matulungin. Ganyan nakilala si Neil ng kanyang malalapit na kaibigan. At sa sobrang pagtitiwala, malaking halaga ang sa kanya ay nawala. Mag-isang naninirahan sa kanyang condo unit sa Taguig ang 28 anyos na si Neil. Siya ay isang head of marketing sa isang e-commerce platform at isa ring law student. I was literally always outside with friends. I would be very extroverted na as in, uy, si ganito, si ganyan. Gusto ko nakikilala ng madaming tao. Tapos, invite ng people in my place, parang, uy, tara, tayo, tambay tayo, ganyan. Tapos, to the point na even my friends, kapag may kailangan sila, wala akong pambayad ng ganito, wala akong ganyan. I would give and be helpful to anyone. Taong 2020, nung nakilala niya si Ruby, na noon ay membro din ng kanilang college organization. So, si ate girl mo ay quote-unquote victim ng isang scamming sa organization namin back in 2020. So, it was my college org. Tapos parang si ate girl, sa kanya pinadala yung mga perang that my orgmate allegedly parang asked for from different people. And from there, parang binalik niya sa akin yung pera kasi sabi niya victim daw siya. So yun, doon ko siya slowly nakilala online. Fast forward, ngayong 2024, na-diagnose ng panic at anxiety disorder si Neil. Ang taong may panic disorder or any form of anxiety disorder, usually, mas heightened ang emotions nito. Kasi nauunahan siya ng fear. Ang anxiety kasi fear-based to. Fear sa uncertainty, fear sa future. Kaya sa present time, mas naninimbang siya in a way. So dahil doon at heightened emotions siya, hindi ngayon siya rational mag-isip. Hindi kasi pwede magsabay yung emotional ka tas rational ka. At dahil may anxiety ka or panic disorder, mas prone ka ngayon on the emotional side. So mas at risk ang mga taong may anxiety or panic disorder sa scamming. Kasabay naman ito ay ang pangangamusta sa kanya ni Ruby. At dahil nga mag-isa lang siya sa kanyang condo unit, inalok niya itong makitira sa kanya ng libre. She mentioned again na parang she's trying to start she got a job in Mandaluyong and she lives in the south. Tapos sabi ko, okay, so may kailangan ka ba? Catch up? Sabi niya, pwede naman tayo mag-catch up, sabi. Kasi catch up kami in person.
parang doon ko nalayan, parang gusto talaga niya magbago, may work talaga siya. At nahihirapan siya pumasok from the south to Mandaluyong. Sabi ko, PG sila ako, so why not stay with me? Wala rin ako kasama. At that time nga kasi parang in and out of the hospital din ako kasi of my anxiety and panic disorder. So she stayed with me for more or less 1 month. At dahil nga naging close niya ang dalawa, abay naging matchmaker na rin itong si Ruby. Tapos 1 week, may pinakilala siya sa akin na guy. Sabi ko, okay, pakialam ako dyan kasi yung guy na yon is matagal ko nang pinafollow sa Instagram. And then, pinakilala niya sa akin pero through a dump account. Sabi ko, bakit dump account naman? Sabi niya kasi may partner and abusive yung partner, gusto na makipag-iwalay pero hindi magawa kasi nga parang very abusive. Pero gusto niya din talaga may makausap na iba. So sabi ko, sige, usap kami. Sabi ko, totoong tao ba to? Kasi last time na kausap kita, hindi ikaw yung sinasabi mo, hindi ikaw yun. Sabi ko, totoong tao to, ganyan. So nag-send siya ng, basta kung ano yung sinesend ng guys, sinesend din niya, or may mga photos sila together. Nagsisync kumbaga yung stories nila both eh. Tapos, nag-send siya ng mga photos ng IDs and everything. So, okay, sige, go. So, usap kami for 1 to 2 weeks at pupunta ng condo, hindi na tuloy, lagi may something, ganyan. Ang love scam or romance scam ay isang uri ng panloloko kung saan kunyaring nagugustuhan ka nitong scammer na ito. Kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal, tiwala si Neil na legit ang kanya nakakausap online. Ang lalaki kasing inireto ni girl, isang doktor na matagal na niyang fina-follow sa social media. In 2 weeks, parang biglang ma-hospital daw. Tapos sabi ko, totoo ba to? Hospital tong friend mo, yung best friend mo. Sabi niya, oo, nakita ko dumaan sa office, sinundo siya, umihiram ng pera, yun yung problem, may sugat dito, hanggang ending, parang doon na nag-start, na parang hihingan na ako ng pera for ano. Most of the love scams, hindi siya face-to-face. Nangyayari ito sa online platforms, nangyayari ito through chatting, usually audio call, bihira ang video call. No, kaya lang dahil naka-invest na ng emotional connection at attachment, dito nagiging vulnerable yung biktima. At dahil nakuha na nga ng lalaki ang loob ni Neil, nagpadala ito ng pera na ipinadadaan pa kay Ruby. Umabot lang naman ito sa mahigit 200,000 pesos. Nag-build pa rin ulit ako ng savings ko and everything. Kasi gagamitin ko nga sana for our business, kasi may coffee shop kami, so parang sabi ko, gusto ko sana invest doon. Or kung di man yun, pang law school ko nga. So, if ever, sabi ko kasi sa UP, kaya naman. Sa Ateneo kasi sobrang mahal. Ending, sa Ateneo ako napunta. So, dapat yun yung gagamitin ko sana pang start ko sa Ateneo. So, wala. Ending, nag-loan pa ako. Budol Alert Tips. Mga palatandaan na ito ay love scam. Una, nag-establish ng rapport at kukunin ang iyong atensyon. Pangalawa, huhulihin ang iyong tiwala para magkaroon kayo ng emotional connection. At pangatlo, paulit-ulit nang hihingi ng tulong. Itatry ng scammer patagalin as much as possible yung proseso para makakuha ng pera, ng attention, at usually umuugat to sa mga extreme events katulad ng emergencies. Lagi may emergency, lagi nagmamadali. Later on, feel ko na tumawagan ako sa hospital, yung friend ko. Walang ganong pasyente. As in, medyo nakakaramdam na ako ng something else. Kasi parang gising ako one time, naka 1 hour lock yung phone ko, yung mga alerts na trying to access my account. Ilang linggo na nga lumipas pero ang ipinangakong bayad kay Neil, abay katulad ni Doc, hindi makita. Medyo hindi na ako napaparamdam dun sa guy. Tapos, medyo hindi na ako umiimik dun sa girl. Last ko na nag-panic anxiety attack na malala with her. Sumakit yung tiyan ko sobra. Apparently, appendicitis na pala. So sabi ko, kailangan mo na ako samahan sa hospital. Kasi ayaw niya akong ano eh. Ayaw na nakikita kami together sa sobrang daming tao. Usually, konting tao lang or dalawa. So sinamahan ako sa hospital. So nag-sign ng ano ko, ng ganyan. Tapos opera na ako, gumising ako, wala na siya eh. Kasi anxiety and panic disorder, may physical symptoms din. Pwedeng kinakabahan, pwedeng biglang nag-freeze. After hindi mag-stay sa akin, nag-send siya ng parang, sorry ako talaga yun. Ginagamit ko lang siya for droga. Hindi ko naman kung alam ko hindi.
So yun, parang generally, umamin siya. Gumawa rin si Neil ng paraan upang makausap ang doktor. Ayon dito, wala siyang kaalam-alam na ginagamit na pala ni girl ang kanyang mukha at pangalan sa social media. Dagdag pa nito, wala di umano siyang nakuhang 200,000 pesos mula sa babae. Ayun, parang napagod na lang ako. Na parang, lalo akong from then on, natakot na akong makipag-usap sa mga tao. Yung dati lang, panghihingi sa akin ng pera, uy, need help. Wala na, as in, wala at all. Sabi ko, pasensya na dito talaga. Dahil nga galit sa nangyari, ipinost ito ni Neil sa social media at hindi na siya nagulat nang marami ang nagpadala ng kanilang mensahe na kilala rin nila ang babae at iba-ibang scheme ang ginagawa nito. At heto pa, marami rin ang may hawak na ebidensya. Every 3 weeks na sa psychiatrist ako. Sa psychiatrist ko lang sinasabi. I was keeping quiet kasi natakot ako sa life ko eh. At hindi man kaaya-aya ang kanyang pinagdaanan, ang mahalaga raw ay may aral siyang natutunan. It's better to be good than nice. Kasi pag nice, naabuso ka. Pag good, you know how to set boundaries. Learn people. Ito talaga mantra ko ngayon. Every person that you meet in your life has an intention. May be good or bad. And know their intention. And have a wall. It's important. Kasi if you just let people come into your life and see all your vulnerabilities, kaya-kaya ka nilang gamitin. Mahirap po talaga magka-anxiety and panic disorder. Lalo na kung diagnosed, it would take a lot of changing sa kanyang thoughts. Tapos i-align niya yan sa nararamdaman niya para mas consistent yung behavior. Mahilig ka bang magpasabay ng mga pagkain gusto mong bilhin? Doble ingat dapat dahil baka nag-aalok ng libreng deliver, talamak palang scammer. Huwag bibitiw sa pagbabalik ng Budol Alert. Ingat-ingat sa mga nag-aalok ng pasabay na hindi katiwa-tiwala dahil kapag nasabi ka sa freebies na offer nila, nako, sa pera mo siguradong magbababay ka. Nikki, paano ba nangyari dito sa case study natin? Kasi simpleng bibili lang siyang pagkain pero na-scam na. Ang mga delivery fee kasi ngayon, Jiggy, pataas ng pataas. Kaya tuloy nabuo itong konsepto ng pasabay para makamura nga sa delivery fee. Yun lang ang iiwasan natin dahil meron palang mga scammer na ginagamit din tong pasabay. Imbis tuloy na makamura ka, ikaw pang na-scam. At ang nangyari dito, kumbaga, parang nagpanggap na rider, may mga pinadalang kung ano-ano dun sa customer, nakumbinsin naman yung customer. Akala kasi niya restaurant mismo ang kausap niya. Yung pala, itong rider na ito ay nagpapanggap lang na taong taga-restaurant. At yun, na-scam na siya doon. Sa panahon ngayon na accessible na lahat dahil sa modernong teknolohiya, sasabay ka talaga sa trends. Tulad ng nakilala nating si Michelle na sinubukan ang pasabay delivery. Milestone po kasi nung anak ko, 6 months old. Medyo busy po kami lahat dito noon at working din po kasi ako. Kaya nag-decide po kami na magpa-deliver na lang ng food. Dahil hindi available ang restaurant sa delivery apps na kadalasan niyang ginagamit, agad siyang nag-post sa isang community page ng kanilang lugar. Bago po ako magpa-deliver noon, meron na po ako napupusuan na restaurant noon. So, nag-post po ako sa isang group. Community group po yun dito sa lugar namin na pag may mga kailangan ka, if you want to sell, and kung may gusto kang services, doon, pwede ka po doon mag-post. And then, nag-post po ako doon na parang looking for pasabay rider. Agad namang may nagkomento sa nasabing post ni Michelle. And the best part, 30 pesos lang umano ang delivery fee. Kaya naman napa-oo agad ang biktima. Siya po kasi yung unang-unang nag-comment po doon sa post ko. And ako po, in-rush po talaga ako noon. So, di na po ako nag-isip. Nanghingi pa umano si Michelle ng menu kung sakaling may maisipan siyang idagdag sa kanyang order. At ang rider, daig pa ang Boy Scout sa pagiging ready. Actually, may sinend naman siya na picture. I don't know kung nakita niya yun online or something. Kasi hindi ko rin po alam paano niya na-send. Tapos, ayun po, pumili po ako. So, yun na nga, in-order niya na daw.
Si Kuyang Rider parang may hinahabol na deadline. Dali-dali itong nanghingi ng bayad sa biktima. Nagtaka man kung bakit hindi cash on delivery, hiningi na lang ni Michelle ang GCash number ng restaurant para sana maidiretso niya na rito ang bayad. Nung nakuha ko po yung number na binigay sa akin lahat, doon ko na po i-send yung payment. Siyempre po, medyo nagduda na po ako doon kung legit nga sa resto yun. Ginawa ko po, tinawagan ko. Sabi ko, hello, sa ano po ba to? Ang mali ko lang din po, sinabi ko rin po agad yung restaurant name. So parang siya, nag-confirm na siya, yes po, sa ano pong ganun. Sa ganung, sinabi niya po yung restaurant. So ko, okay. So parang na-reverse psychology na rin ako rin. Budol Alert Tips. Isa lang sa mga sinasabing red flags kapag scam ang inyong transaksyon ay ang pagmamadali or pagpe-pressure na makuha agad ang iyong bayad. Kasama din dito ang too good to be true offers o mas mababang presyo kumpara sa iba. Red flag ding maituturing kapag hindi sila registered o authorized delivery ng isang platform. Sa investigation report or data na nakuha ng PNP-ACG, yes, meron pa rin mga nabibiktima ng online scam. Though hindi na siya ganun kalaki, katulad ng last year since patuloy po yung pag-educate natin or yung cybercrime awareness campaign natin, kaya natututo na yung mga kababayan natin. Ang online selling scam ang may pinakamataas na kasong naitala ng mga otoridad. Ito ay ang kadalasang pag-receive ng substandard items ng buyer. Ika nga expectation versus reality. Ang pasabay o rider scam naman ay ang pagtangay ng items ni buyer pagkatapos itong bayaran. Katulad nga ng nangyari kay Michelle. Ang ginawa ko po, nag-post po ako na ganito, beware, na sa account na to, sa taong to, na pagka sa mga dyan, magpapasabay. At marami nga ang nagkomento sa nasabing post ng biktima at nakikisimpatya. Ang iba naman, nagbigay ng tips para hindi na ito maulit. Pero si Michelle, may message request sa isang Fredalyn Rico. Nag-message po siya sa akin na, Ma'am, wag nyo na po, parang i-update ko daw yung post ko, na sabihin ko daw po na yung account po na yon nung scammer is hacked. So, parang wala daw pong access yung boyfriend niya. Naawa pa daw si Michelle at humingi ng paumanhin kay Fredalyn. Pero teka, si Michelle parang nabudol sa pangalawang pagkakataon. Ay, nag-chat na po sa akin na babae na ang sinabi niya po sa akin na yung dalawang grupo na yun, talagang dati pa silang gumagawa ng mga scam. Hindi lang daw po ako yung nabibiktim. Actually, kakilala nila to, yung tao na nag-message sa akin, na concerned citizen din na nagsasabi na hindi nga daw po ako. At dagdag pa rito, may nag-chat din sa kanya na isa na namang OFW. Nagpapadala din daw ito ng pera sa babae na buong akala niya ay single. At napagtagpi-tagpi na nga ni Michelle ang lahat. Iisang numero lang ang pinadalhan nilang lahat ng pera. At yun na nga ay nakapangalan kay Fredalyn. Yeah, since scam po ito ay isang panloloko. Magpo-fall po ito sa Article 315 or swindling estafa of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasi ginamitan po ito ng ICT or Information and Communications Technology or it was done online. Maliit man daw ang nakuha sa kanya kumpara sa ibang na-scam, natutunan daw ni Michelle na maging mas mabusisi at huwag agad magtitiwala. May mensahe naman siya sa mga mambubudol. Bagong buhay na kayo kasi money is replaceable. Pwedeng bumalik yan sa'yo, gastusin mo, babalik din sa'yo. Ang hindi mo mapapalitan dyan, yung gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Babalik at babalik yan sa'yo. Walang gamot ang karma. Lagi pong paalala ng PNP-ACG, mag-ingat po tayo sa mga online transactions po natin. Huwag po tayo basta-basta magtiwala sa mga katransactions natin sa online world kasi hindi po natin sila kilala. Kung magpasabay man po tayo, maaari ay doon na po tayo bumili sa mga registered na mga platforms at mga authorized talaga na delivery riders para kung mas kaman po tayo, may hahabulin tayong mga social media platforms. Susunod, investment ng isang lalaki sa isang gasolinahan na unsyami pang kita dahil sa kaguluhan mamaya sa pagbabalik ng Budol Alert.
Isa sa mga pangunahing pangangailangan ngayon ng mga Pilipino, lalo na ng mga may sasakyan, ang produktong petrolyo. Kaya naman may mga negosyanteng nakakakita ng oportunidad para mag-invest sa mga ito. Pero paano kung ang dapat kinikita mo mula sa puhunang ipinasok mo ay naunsyami pa dahil nagkaroon ng problema sa kontrata? Kung ang pinasok mong business nagkaroon ng problema at wala kang kinita, pero hindi naman ikaw ang may sala, ano ang dapat gawin? Tunghayan natin ang istorya ni Louie. Ako po si Louie Frederick De Jesus, taga Antipolo City. Negosyante po ako. So, anong first na negosyo mo, sir? 2013 na nag-start? Yun, mga religious item na. Mga sa paete ako gumagawa ng mga item. Lumaki si Louie sa kanyang lola na isang relihiyosa. Kaya naman ito ang una niyang naging negosyo. So, sa religious items, ito sa mga kapatid natin na hindi sila aware sa mga items na binibenta niyo. Mostly mga ano ba sila? Santo Niño, Mama Mary, Jesus Christ, mga pang Holy Week images, mga ganun. Nasa 30,000 pesos hanggang 45,000 pesos ang religious items na binibenta ni Louie. Bukod dito, nakahiligan din niya ang pag-buy and sell ng mga antigong gamit gaya ng lampara, tables at kapis windows. At dahil nga may sariling negosyo at hawak ang sariling oras, nag-isip pa siya ng pwedeng pagkakitaan. Ang franchising business is a business. So, it can be legitimate, pero it can also be illegitimate. When it comes to franchising, ang binibili mo kasi is yung sistema. So, itong franchising business na to, hindi siya mako-consider na franchising business kung hindi ka naka-register. Nung pandemic, napasok ka sa franchising at saka sa pag-invest. Oo, investing. Bakit? Bakit mo napili yung... Kasi parang ang layo ng ano, di ba? Religious items, tapos mga antique, tapos napasok ka sa pag-franchise. Kasi yung time kasi na medyo financially free ka na, medyo may naiipon ka na. Ang naisip ko kung nasa bangko lang, na-stock lang siya doon, hindi siya tumutubo ng malaki. At dahil kasagsagan noon ng pandemic, para kay Louie, nakita niya ang perfect product para i-franchise. Gasolinahan. Gasolinahan. Bakit gasolinahan? Kasi di ba nung pandemic parang naging in demand yung mga transport. So iniisip ko mas maraming gumagamit ng gasolina. Hindi ka malulugi, parang gano'n. Napanatag din ang loob niyang mag-franchise sa nasabing gasolinahan dahil na rin sa mga celebrity endorser nito. May agent naman na nakipag-usap sa akin sa Facebook. Any impression? Ano ba? Naniwala ka ba agad? Mukhang mapagkakatiwalaan naman yung agent. Oo. Tsaka actually meron naman kasing iFuel Antipolo. So kung may branch. So existing. So hindi na ako nagduda na baka mamaya scam to or bogus. Ilan din sa mga dokumentong ipinakita ng kumpanya ay ang kanilang profile, mayor's permit, business permit at SEC registration. So nung nakausap mo na itong agent na ito sa Facebook, ano yung pag-uusap po ninyo? Paano nag-start yung lahat? Nag-offer sila na sabi nila ang 3 years may return of income na. Then may mga freebies kang makukuha, discount sa gasoline mismo kasi parang investor or co-owner ang lumalabas sa'yo. Before you invest, investigate. Kaya tayo natatalo at nai-scam kasi hindi naman tayo nag-i-investigate. Mag-compute ka. Huwag lang yung puro assumption. Hindi kasi magaling na siya. Huwag kang mag-i-invest na ang akala mo kapag binigay mo sa akin yung pera, magiging magic ang lahat. Napagdesisyonan nga ni Louie na mag-franchise sa gasolinahan sa halagang 500,000 pesos o kalahating milyong piso. So noong 2021, anong month kasi nag-start magbigay? Nag-usap kami mga bandang August, September. August and September, and then na-full mo siya, yung 500,000. Mga November na. August, October, November. So ilang months lang pala, nabigay mo na Nabigay lahat? ko na lahat.
Nag-issue rin ang kumpanya ng certificate na nagpapatunay na co-owner na si Louie ng iFuel Angono branch. Magkaroon ka pa ng 3 friends, okay? 3 friends. Dapat meron kang, unang-una sa lahat, attorney. Siyempre, hindi mo naman alam kung ano yung mga legal concerns. Pangalawa, CPA or accountant for the taxes. Pangatlo, financial advisor such as yung financial advisor natin, merong insurance advisor and investment advisors. Idadagdag mo ang mga friends, loan officer ng bangko. Alam mo kung bakit? Kasi they will give you an idea kung ano yung pinaka mababang rate. So yung 500,000 pesos na yon na staggered payment mo sa investment mo, magkano daw yung itutubo niyan? And then, anong period mo makukuha yung tubo mo? Ang Kaya commitment kikitain mo. kasi nila, ang kikitain namin quarterly is 45,000. Parang minimum. So, number one scam ng, kunwari, let's say for example, franchise is yung pinapakitaan ka ng mga height ng mga kitaan. Pero ang ending, kapag dinoble check mo or binerify mo naman yung location, bakit mapapansin mo, wala namang mga lehitimong lokasyon to. Kapag tinanong, saan napupunta yung pera? Kung wala man lang masabi directly na in a detailed view. And lastly, kapag parati kang sinasabihan na last is lot na to. Nakuha kaya ni Louie ang ipinangakong ROI o Return of Investment sa kanya? Year 2023, tumawag sa akin yung sa opisina ng iFuel na kung pwedeng ilipat na lang yung investment ko sa Dangay, Mindoro. Sa Mindoro? Mindoro naman. Antipolo to Mindoro. Angono to Mindoro Angono naman. to Mindoro. Mindoro. Oo. So anong reaction mo? So sabi ko, sige, pumayag na ako kasi at least kung doon naman, kung mag-ooperate naman doon, sige, nag-go na ako. May nangyari ba? Then ngayon na nga, nag-ooperate na nga nung February, parang na-release yung unang income ko nung May, worth 5,000 pesos lang. Samantalang yung pangako nila sa akin dati is 45,000 pesos. Parang wala pa dun sa 1/4 nung pangako nila. Number one, you need to get back again dun sa may kontrata. Ano yung pinirmahan mo? Number two, if ikaw ay franchise, not really an owner, pero yung, alam mo yun, yung aspiring franchise owner ka, you don't only check directly with the SEC. You also check with other franchisors. Ang paghingi ng update ni Louie puro sa email lang. Wala ni isa mang staff ang kumausap sa kanya ng personal. Pag pinapala po kasi parang wala naman silang concrete na explanation kung bakit delay, ganyan. Kung bakit ganun lang kaliit yung income. Wala akong makuwang concrete na sagot sa kanila. Kung kulang-kulang pa rin yung mga interest at the end of the day, then may problema most likely with the business model or di kaya ang ending dito is hindi naman pala talaga kumikita yung business na franchise. Bilang investor, nung natanggap mo yung 5,000 piso, Sobrang disappoint talaga ako kasi ang layo sa expectation ko eh. Sabi ko kung sa iba ko in-invest yan or kung nag-focus ako din sa business ko, baka hindi lang 45,000 or 5,000 pesos yun. Dismayado man, positibo pa rin ang pananaw ni Louie at sinubukang bawiin na lang ang kanyang investment. Itong mga second quarter na yung 2024, nag-request na ako ng i-release na lang yung investment ko na 500,000 pesos. Ibalik na lang. Nasabi nila, ibabalik nila ng pool. Abangan na ibalik ba ang kalahating milyon na investment ni Louie sa usaping komisyon. Ano naman kaya ang nangyari? Parang naloko, naisahan, ginamit lang. Si Louie, nabudol nga ba? Itong mga second quarter na yung 2024, nag-request na ako ng i-release na lang yung investment ko na 500,000 pesos. Ibalik na lang. so yun. Pumayag naman sila na ibalik. Good. Okay. And then? Pero nung ibabalik na, sabi nila ibabalik nila ng pool. Pero nung pagpunta ko doon,
kalahati lang yung kaya nilang ibalik. Anong nangyari dun sa other half? Ano naman yung... Ibabalik daw nila. Actually, hawak ko na naman yung check. Dideposit ko na lang sa bank. So hopefully, mag-clear yung check. At gaya nga ng sinasabi nila, better late than never. Dahil ang kalahating milyong pisong ininvest ni Louie na ibalik sa kanya pagkatapos ng 3 taon. I don't consider it as a scam kasi na ibalik yung kapital. Pero kung yung mismong sa agreement, maraming loopholes, I think the person na nagbigay ng 500,000 can actually get back directly dun sa franchise person and then file a little bit of lawsuit. Hindi kasi siya technically fraud ang mangyayari. More on ano lang siya, what they call this one, false expectation or misrepresentation. Sa commitment pa lang nila na 45,000 against sa 5,000 pesos na income, dun pa lang parang nakaka-disappoint na eh. Parang ang feeling ko ginamit lang yung pera ko, hindi naman ako tumubo ng maayos. Hindi siya technically tinatawag na stock investment level, pero more on bond investment, pautang. So, technically, it's a form of investment, pero dapat meron pa ring return of ROI. Looking back, ano yung nadulot sa inyo ng nangyari? Ito, unfortunate, di ba? Like, physically, mentally, anong nadulot ko sa'yo? Mental siguro mas naging wise. Kasi lately may mga nag-aalok din ng franchise sa mga investment. Sabi ko, sorry, hindi na ako mag-i-invest sa mga ganyan. Hindi na ako nag-i-invest sa mga ganyan. Sama pa rin nagiging careful ka. Mas careful na, mas maingat. Next time ako na lang mag-focus na lang ako sa sarili kong business. Kasi kaya ko naman. Hindi ko na kailangan makipag-tie up sa ibang company or institution para lang mapalago yung pera. Naibalik man ang puhunan, ang ipinangakong ROI naman ang kailangan pa ring mabigyang linaw. Sa iFuel, sana po be transparent. Tsaka sana kung ano yung commitment ko sa mga investors nyo, matupad ko. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng iFuel tungkol dito. Ngunit tikom ang kanilang bibig hinggil sa usaping ito. Nagkaroon man ng delay o aberya, ang mahalaga na ibalik kay Louie ang perang kanyang pinaghirapan. Kaya tulad ni Louie, dapat doble ingat sa negosyong pinapasukan. Ako po si Gio Robles at yan ang aking Budol Alert. Sa hirap ng buhay sa ating bansa, may ilan tayong kababayan na hindi mapigilan ang gawaing kapit sa patalim. Ang pera at hanap buhay na pinaghirapan ng iba, sinasamantala at binubudol pa nila. Kaya't patuloy na paalala ng aming programa, sa bawat desisyong gagawin, sa bawat taong haharapin, sa bawat transaksyong papasukin, laging maging alerto, huwag magpabudol. Sa ngalan ni Lucy Cruz Valdez, ako si Jiggy Manikad, hanggang sa muli, ito ang Budol Alert.